pamilyang buo, maayos na pamumuhay, malalim na pananampalataya, kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuhan. These are the goals that we seek for OFWs and their families, to see them empowered to transform nations. We equip the body of Christ by helping them understand the situations of OFWs brought about by migration and the issues that go with it. We train their volunteers to become OFW ministers, to minister effectively in times of distress using all platforms including multimedia. We partner with churches here and abroad to establish global Filipino centers to help address the plight of many OFWs in distress. Our partnership with government institutions like POEA, OWA, the DFA and its embassies and consular offices helped facilitate repatriation, resolution of labor cases, and countless victims of abuses from their employers and principals. And through government institutions like the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, the DSWD, and BPI, we have endorsed countless OFWs to avail various reintegration and livelihood programs. We do all this to see them empowered overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. Come, partner with us in empowering global Filipinos through your prayers and donations. Kasama ka, palaging masaya. Anuman ang problema, matutulungan ka ng GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na dahil sa GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag pakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. OFW na naglilingkod sa ating bayan, sila ay susi sa ating kaunlaran. Hirap at dusang pinagdadaanan, matagumpay na.
di lalampasan. Kaya ating parangalan itong ating kabayan sa ginawa niya kabayanihan. GFM. Nagpapasalamat ako at nagpapasalamat po kami. GFM, Gabay ng Filipinong Manggagawa, abroad. Isang magandang araw sa inyo mga kababayani. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Ito na naman ay isang episode ng Gabay ng Filipinong Manggagawa abroad. Kasama ko po ang inyong lingkod, si Kuya Rene. Kasama ko na si Ate Joy Ilagan. Okay, ako po si Ate Joy Ilagan na laging umiilag. kay partner Rene Bunsoy. Kaya muli po ay mapagpalang pag-ibig po ngayong araw na ito. Ayan. Ang Miss Joy na mahirap ilangan. So, magandang hapon po mga kababayani. Oo, at pasensya na kayo, medyo playful ho kami ngayon. Dahil marami hong kinaing tsokolate itong katabi ko. Kain na tsokolate, kaya ayan, masyadong, anong tawag doon? Hyper po. Yan. Yan ang ligaya ng GFM. Yan. At your service. Ayos. Tingnan mo na, parang tumatayo yung buhok niya. Hindi ko man lang nasukli. Tumatayo yung aking buhok. Anyway, kayo po ay nanonood ng GFM Abroad o Gabay ng Filipinong Manggagawa Abroad. Mag-live na po, mag-like na kayo at i-share nyo yung link po namin para po kayo ay makapanood. Good morning, good evening, good afternoon, good evening. Yan, una lang bumabati, si CN Haya. Good afternoon, Pastor, and good morning everyone sa lahat ng kababayani natin all over the world. Kumusta po ang lahat? Miss Ann Laksamana from QC. LDR feels nangangamoy Feb, ibig na nga at naway mabusog tayo ng pag-ibig sa ating mga puso, pag-ibig na nagmumula sa ating lumikha. At ang tunay na pagmamahal ay matatag, ika nga. Happy ka-Feb, ibig po sa lahat. Wow, talaga namang ito ay si Ann Laksamana. Alam mo bang ito yung guest natin last Friday? Wow! Sa On The Move, Agarang Aksyon. Napakaganda ng aming interview dahil nilahad niya yung kanyang experience nang siya ay nagkaroon din ng nag-distress siya eh. Oh. Pero ngayon, natulungan siya ng GFM, ngayon naman siya naman ay tumutulong sa mga distress. Kaya Ann, thank you for a wonderful interview last Friday. Enjoy po natin yan at sana napanood mo, sana nag-enjoy ka din. Partner, baka may babatiin ka ng mga kasamahan natin. Yes, so sa ating pong mga GFM ambassador dyan sa San Pascual, Batangas, ano po? Mm-hmm. So magandang hapon po sa inyong lahat. Yun din po sa ating mga kapatid dyan sa UEBC sa Batangas City. Galing lang kami ng Lunes, ano? UEBC is United Elders Batangas City. of Batangas City. Okay. Yes, so Pastor Boy Gerson, salamat po sa inyo po. Boy Gerson, abay, kasama ko sa GCF. Campus Ministry na Yes, ganyan. so maraming pong salamat at yun din po sa church ni Pastor Nestor Carmona. Salamat po sa inyo pong napakainit na pagtanggap at sa inyo pong turon na masarap. Ayan. Nakatikim ng turon na yun.
Kaya din po ay salamat po kay Principal Maribik Di Makulangan ng Taysan San Jose Integrated National High School at kay Josa Patibag na kung saan po ay nag-assist sa atin para ma-conduct po natin ang ART, ang Anti-Illegal Recruitment Trafficking in Person with 423 senior high students. Kaya po salamat sa inyo at sa ating mga GFM Ambassador, kay Ma'am Jeng Sarmiento, kay Ma'am Miriam Claveria, kay Ma'am Cristel, ayan, at kay Buon, at kay Ma'am, at sa lahat po ng ating mga kasama dyan sa Batangas. Maraming salamat at magandang hapon. At tabay po kayo dyan at kayo mag-comment. Akala ko, nagpaalam ka na eh. Magandang hapon. Simula pa po tayo. Mukhang binigyan na kayo ng kaunting preview ng comment ni CN Haya, no? Kasi yan nga ang pag-uusapan natin, LDR. No? Ang LDR nga ba, ano nga ba yung tanong natin? Ang LDR nga ba? Kasi kaya nga ba talaga? Kaya ba talaga? Kaya ba talaga? Yan ang pag-uusapan natin eh. At kung kayo ay mga kababayan nag-tune in na, sagutin nga natin, LDR o long distance relationship. Kaya nga ba ng mga OFW at ng kanyang pamilya, kanyang asawa, kanyang tatay o nanay? Kaya nga ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kasi sabi ko, kahit wala ako sa tabi mo, lagi mong isipin na nandito ako para sa'yo. Nandito ako na handang lumaban at maghintay sa'yo. Ayan. Babasa din ako ng aking na-research na LDR feels or means. Kahit malayo tayong dalawa at matagal man tayong hindi magkita, magbago man ang lahat sa atin, tandaan mong lagi, ito, di magbabago ang halaga mo bilang ikaw dito sa puso ko. Ayan naman. Naman, kay Okay, so mag-comment na po kayo sa inyo po mga anak na LDR relationship at huwag po kayong mahiyang mag-comment at mag-share dito para po marami po tayong matutunan. Ito pa. Sige nga, ito pa. Sabi dito kahit hindi mo kasama, makita mo lang picture niya, masaya ka na. Ayan naman. At ito ba ang sabi? LDR, kaya po nga ba talaga ang long distance relationship para sa matitibay lang yan? Para sa marunong makontento sa isa at sa marunong maghintay. Paano mo sasabing mahal mo na ang isang tao? Yan. Marami ho tayong mga hugot lines sa pwedeng basahin. Pero, join ho kayo sa aming discussion dahil dito po sa ating gabay ng Filipinong Manggagawa Abroad, gusto nating i-touch yung mga sitwasyon ng mga OFWs at mga pamilya nila. Posible nga ba ang long distance relationship kapag kayo ay mag-asawa mga OFW o boyfriend girlfriend pa lang, o kaya hindi lang yun yung long distance relationship ng ama sa kanyang anak o yung ina sa kanyang anak o mga anak. May mga implikasyon niya, mga partner. Babasa tayo mga comment at habang kayo po ay nagdi-discuss, pwede ho kayong sumama sa discussion po. Yan. Alright. Sige. Partner, tatanungin kita. You being an OFW wife, ako naman, OFW ko, kung tatanungin ko yung asawa ko, ikaw ay mag-online din para maka-join ka nga. Ano ba ang hugot mo? Doon simulan natin doon, partner. Kayong mag-asawa ni Rick, kung saan mo nakuha yung hindi mo na ilagan di ba? Di ba manigbas ka? Naging ilagan ka. Kasi hindi mo na ilagan si Rico. Tapos matagal na siyang OFW, di ba? Seafarer siya. So, paano nga ba? Ano nga ba ang lagay ng isang OFW, si Rico, at
ikaw ay naririto. Mahirap o madali? Mahirap. Bago mo sagutin yan, babasa muna tayo Okay. ng comment. Si Lin Chu is magandang tanghao. Sama mo ito hapon ah. Hindi mo siya kasama kahapon, si Lin Chu. Birthday yan. Oy, happy birthday, Lin! Last week yata yan. Lin, happy birthday ha. Pa-shoutout po from GAGC Baybayin GFM Ambassador. Lin, happy birthday! Share Baka ka. naman baka naman meron ka celebration. Happy birthday. Happy birthday sir. Sino pa? At si Grace Mary, distance is just a test to see how far love can travel. Wow. Oh, Ang laga naman kung si Grace. paano ang karanasan niya? Alright. Gusto natin, salamat po, Pastor. You are welcome. Pero, pekenemen. Pekenemen. Okay, so ano po Sagutin mo yung aking tanong. ang tanong mo ay, kaya ba talaga? Kaya ba talaga, kung ikaw ang tatanungin bilang isang OFW, matagal na, ilang taon na? For almost 80 years. Oh my goodness. Magna-19 na sa July 18 2024. years of being away tingnan mo na, pagka ang seafarer kasi kakaiba yan sa land base eh. Land base every 2 years. Pero ang seafarer every 6 months, 9 months. 9 months to 1 year. 9 months to 1 year. So, medyo mas maikli. Pero ganun pa man, 18 years. Hindi ko ma-imagine. So, ibig sabihin, 18 years, let's say, ilang buwan siya nag-i-stay kapag siya nagbabakasyon. So, pinakamadali ay 2 weeks, pinakamatagal ay 3 months. 3 months. So, basically, parang mas mahaba pa ang iyong hindi nagkasama kesa dun sa kayo magkasama. Yes, tama ka yan. Yan ang Okay. sinasabi natin. So, So, ang LDR namin, hindi lang nung kami kasal, simula ng courtship, nung courtship pa lang, nililigawan ka pa lang, LDR na siya. ay LDR na. It was 1998. Akala ko LDR na yung ginawa namin ni Mrs. Kaya, Kasi ako napa-assign sa Batangas City noon. Tapos, nasa Batangas City siya. Sa Batangas City siya eh. Tapos, napa-assign ako sa Cebu City. Malayo na rin yun. pwede rin na. Nasakay na din yun ng Nasakay aeroplano. ng aeroplano, tsaka nasakay ng barko. So, long distance na rin yun. Akala ko long distance na yun, abay, mas mahaba pa. Sa iyo malayong lugar, mahabang panahon. Yes, from courtship to marriage naman. So, ang gusto kasi nating ma-surface dito, 18 years, nakayanan mo. Okay pa ako. Sige, yeah. Rico, buhay pa daw siya. Itong si Rico, malapit nang dumating yan. Kaya, sabi ko nga sa kanya, Rico, let's spend time pagbalik mo. Totoo yan ha. Whether here, dito sa Metro Manila o sa Batangas. Kaya sabihan mo lang, kailan ang dating niya? Mga February 12 na gabi o February 13. Yeah! Excited na. Okay, so kaya ba talaga? Kaya naman. Kaya naman po, pero hindi siya madali. Okay, hindi sa akin given na yun eh. Parang ang sabi ko, mukha naman mag-agree yung ating mga nanonood. Talagang hindi madali. I-describe mo sa amin, ano yung hindi madali? Kasi remember, partner, ikaw you are regularly conducting migration awareness symposium sa mga senior high. At sa inyo nang galing yung data, ang sabi niyo, ay marami sa kanila ano po consider mag-fraud. At isa sa mga tanong niyo is, kaya mo ba talagang mawalay sa pamilya? Bakit nga ba natin sinasabi yun? Bakit nga ba natin kailangan sabihin yun doon sa mga nagbabala na malis? Sige daw.
So, kaya yung tinatanong natin na kaya mo ba na pag nag-upload ka ay maiwanan mo pamilya mo? Dahil, syempre, pag nagkaroon ng distance o yung communication ay hindi ganun kalimit, nagkakaroon ng lamat ang relasyon. So, kaya tayo napunta sa mga kabataan na para mapaalalahanan sila sa pag-prepare nila sa pag-alis nila para maintindihan na nila yung magiging sitwasyon. Kasi itong mga to, excited sila ha. Excited sa prospect ng abroad o minsan nga yung bang gustong mag-abroad dahil ang dahilan gustong makasakay sa aeroplano. Opo, at yung iba naman ay gusto makapag-asip pa ng foreigner. Ayan, ay ba yung sinasabing AFAM? Ayan, yan. Ito lang last kahapon lang. Ano nga yung AFAM? American, ano ba? Alam ko mayroong ano yan eh. AFAM. Anyway. So yun, ang pagkakaroon ng LDR relationship, lalo na namang OFW, ay given na mahirap at ito ay nagpo-cause ng broken family. Alright, meron kayong sinaside palagi na tawag dito na statistics. Yes, 1 in every 4 OFW families are separated. So, let's clarify. 1 in every 4 OFWs, OFW families become separated. Oo, ibig sabihin nagsiseparate sila o naghihiwalay. No? At ang dahilan ay overseas work. Yes. Okay, so medyo matindi yan, 1 out of 4. Yes po. So medyo marami-rami yan. And we can attest to that. Ikaw mismo, ako mismo, marami mong kilala na gano'n nga, parang single parent na lang. Yung pala, tatanungin mo sa inyo, tatay, OFW, ano silang communication, ganyan. Pero for someone who has been 18 years with a seafarer, gaano kadali, gaano kahirap, ano ang mga pinagdaanan, ano ang mga medyo personal tong pero you can answer in general, pero para lang sa kapakanan ng ating mga nanonood, posible nga ba? Parang ako I will answer for her. Fact na 18 years going 19, narito pa siya, ibig sabihin, kung ang sagot ay posible ba? Posible. Pero anong mga pinagdaanan? Yan ang kailangan sabihin. Yun. So, ang mga pinagdaanan po ng isang LDR na relationship ng OFW ay yung tinatawag na yung sa adjustment. Adjustment. Kasi po, kami po ay from courtship ay LDR na. And then, nagkaroon lang ng desisyon ng maging mag-asawa. Pero po nung nag-asawa na, eto na doon na yung pumasok. Ano? Ang pumasok po doon yung sa LDR, yung tinatawag po na hindi madali yung relasyon na halimbawa 9 months o 1 year, pagbalik po uli, parang alam niyo, parang bago uli kayo. Parang bago uli. Pag-start uli kayo ng bago, mangangapakan na naman. Ano gusto niya? Pero alam niyo po yun, parang naghirap. Palagi kang naninimbang na pwede ba akong tumabi o hindi. Oo. Naalala ko yan nung ako ay, dahil OFW din ako dati, naalala ko, umalis ako na yung aking 3 anak, yung bunso ay 5 months old lang. Bumalik ako dahil nag-extend ako 2 years ang dapat eh. Nag-extend ako ng I think 6 months. So, nung bumalik ako, 3 years old na yung aking bunso. Tanungin mo kung kilala. Kilala ka? Hindi. Anong pakiramdam mo nun? Siyempre, disappointed. Kasi, kahit na wala pa noon, partner, wala pang cellphone, video call, wala pang messenger, wala. Viber, ano ba yung tawag dati? Yung phone.
long distance Long po. distance. Pagka Dial pa. talagang idadial mo na collect call, ganyan. Ring, 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 ring. Oo. Ganun. Si daddy to, Utoy, daddy to. Tapos si coach naman ng aking misis. So, sabihin mo, hello daddy. Ganon. So sa akin, iniisip ko nun, para alam mo sa yan, LDR yan, madinig mo lang yung boses ng anak mo na sinasabi ikaw daddy. Okay na eh. Saya na. Oo, parang, limbawa homesick mo isang buwan na. No? Pagka nadinig mo yung boses ng misis mo, ng anak mo, ayos na eh. Para bang yung bagang nakultang ka bigla. Yes, na-recharge. Na-recharge. Ayan. Oh. So, maliit ba ang tawagan niyo doon dati? Yung pagtawag o kayo yung tawag? Sa totoo na, I think once a week lang. Naku. Once a week. Why? I'm hot. Mahal. Ako naranasan ko, alam mo, 3 months hindi ako pinatawag. Ay, iba naman yung sa iyo eh, kasi nasa laot. Naku, grabe, ang hirap nun. Ay, hindi ko ma-imagine na kasi sa amin, Naku ba? once a week or twice, or, hindi, I think more, parang isang beses lang. Dahil daw, hindi daw pwedeng tumawag kasi daw walang signal. Hindi pwede. Bago pag tumawag ka at mamadali, kasi mahal nga ang bayad mo. Mahal din ang bayad. Parang ma-imagine ko yan, nagawa ko yan. Sabi ko nun. Hello. Oh, hello. Oh, mabilis lang to ha. May bilin lang ako ha. O yung pinadala ko sa iyo, yung ganito, yung 2,000 dyan para doon sa ano. O yung hinuhulugan mo ha. O nasa, kumusta mga bata? Okay. O sige, ikaw, kumusta ka? O okay naman. O di, sige, mahal na to. O bababa ko na. Ito naman sa akin, partner, sabi naman ba't hindi ka umiimik? Hindi ka pagdadating yung sweldo ko. Sayang to. Laksan mo! Daliin mo, break time lang to. Sana, babay na. Hirap ang sakit sa ulo. At iyan pa lamang po ilan sa mga katotohanan o realidad ng LDR. At magpapatuloy po tayo sa discussion pero magbe-break mo muna ang aming programang Gabay ng Pilipinong Manggagawa. LDR. LDR. Ako po si Pastor Joey Gonzales, pastor po ng Evangelical Church of Rizal sa Lipa City. Na-involve ako sa ministry ng Global Filipino Movement dahil gawa nung ang isang miyembro ko ay nagkaroon ng problema sa bansang Saudi. Sinamahan ko rito ang kanyang asawa at isang hipag upang humingi ng tulong dito sa kanyang sitwasyon sa Saudi Arabia. At umaasa kami na sa tulong ng Panginoon, siyempre, at sa tulong ng Global Filipino Movement ay magkaroon ng katugunan, positibong katugunan ang pag-uwi ng aming kapatiran dito sa bansang Saudi. Ang Global Filipino Movement ay talagang isang ministry na malaki na itutulong sa ating mga kababayan, lalo na ng mga kababayan natin ng mga nasa larangan ng domestic helper. Kasi talagang yung mga bagay na ginagawa ng Global Filipino Movement ay pagbibigay ng bagay na imumulat ng kaisipan ng ating mga kababayan kung paano sila dapat maging maganda ang kanilang kalalagayan, maganda maging trato sa kanila, at kung paano sila manilbihan. Kaya naniniwala ako na sa tulong ng Global Filipino Movement at maging ang ating gobyerno ay mabigyan ng magandang kaparaanan at kaayusan ang mga kababayan natin na
nagtatrabaho bilang domestic helper na hindi naman sila magkaroon ng mga karanasan na pwede nilang ikatrauma, pwede nilang ika-homesick, kundi bagay na talagang magkaroon sila ng kasiyahan sa kanilang mga pagtatrabaho. Isang kagalakan, isang katuwaan na malaman ko na mayroong ganitong ministry para sa mga kababayan natin, hindi lang sa mga kapatiran na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang ganong domestic helper or migrant worker. Kaya nga, ang bagay na ginagawa ng Global Filipino Movement ay para talagang ma-boost ang moral ng ating mga kababayan, hindi man nakauwi o parang mabigyan ng solusyon ng kanilang mga problema, kundi bagay na makita nila kung paano ang mga bagay na ginagawa nila dun sa ibang bansa. Kaya nga, para din sa mga kapatiran, kung kayo man ay natatrabaho sa ibang bansa, sana ay makita nyo yung mismong bagay na ikagagalak ninyo, ikatutuwa ninyo sa paninilbihan bilang isang overseas migrant worker sa ibang bansa. At nagbabalik po ang programang Gabay ng Pilipino Manggagawa Abroad. At kasama pa rin po ninyo ang inyong lingkod, Kuya Rene po at si Ate Joy Ilagan. At ang aming dinidiscuss ay LDR. Kaya ba talaga? Kaya ba talaga? Kaya mo pa ba? Kaya mo pa ba? No? At babasa ako na uli ng isa pang may hugot pa rin dito. Oh, ito ang sabi. Ito ang sabi. Teka, yung binasa ko kanina, nabasa. Huwag mo sanang kalimutan ang pangako natin sa isa't isa. Tiwala lang, hihintayin talaga kita. Wow, ayun, no? Naman, ang galing naman yan. Pero para maiba tayo, merong mga nag-comment na si ating kasamahan dati si Terry Broquesa. Shout out po sa OFW Federation of San Mateo, OFW Federation San Mateo, MMTSM. Magandang araw po sa inyo dyan, mga taga MMTSM. Yes, good afternoon po sa inyo. At may reaction siya sa ating pinag-uusapan. So, ano sabi ni ating masipag na Pastora Terry? Dahil may internet na, mahalaga patuloy na update sa OFW. Kaganapan sa pamilya, sapagkat nagpapaalala na siya ay mahalaga. Ayan. May tama ka dyan, Pastora Terry. Okay. Mamaya na natin yung mga announcement na yan. Babasahin muna natin yung God bless you all po, si Chris Tel. Yan, from CCFI Gulod, Batangas. Siya ay kasama ko po kahapon sa symposium sa Taysan, San Jose Integrated. Salamat po sa buhay ni Ate Joy. Nalaman ko ang GFM at nagkaroon ako ng bagong family. Thanks, GFM fam. Wow, thank you, Pastora Cristel. God bless. Hindi yan a fam, pero ka-fam. Yan, ka-fam. Welcome to GFM family. Ka-fam GFM. Ka-fam GFM. I-discuss natin tungkol sa cons, the pros and cons of LDR. Unahin na natin yung cons, yung mga negative. Ano ang parang hindi maganda sa long distance relationship. Number one, yun na nga. Parang sabi mo nga, nagsimula kayo sa ligawan, LDR na nga. Tapos nung kinasal kayo, LDR pa rin. So, merong effect sa relationship and how you relate to each other. Sabi mo. Right? Hindi consistent yung inyong putol hindi consistent ang pag-grow ng inyong relationship as husband and wife. So laging merong bago at hindi mo malaman kung saan ba paano ba umpisa at paano tatapusin. Yun ang hirap doon. Yeah. In relation to sa conversation, communication, paano ang ginagawa ng isang mag-asawa LDR? Paano kapag merong misunderstanding? Yun, ang consequence ng LDR, hindi ka makapag-explain. Hindi ka makapag-explain dahil limitado ang oras. Ang salita mo sasabihin, kailangan piliin. Bago pag sinabi mo, hindi lang ibig sabihin niya. So parang
Wow, huwag na lang mag-usap. Naku, ang Pero hirap kasi naman, ang no? hirap di ba? Ang layo na nga, ang ikli na nga ng usapan, na hindi nga oras ano lang, minuto lang. Minuto lang. So hindi siya madali. Alam mo, Joy, ang hirap nun kasi kahit nung ako ay LDR kami ng aking misis na si Angel, ha? Nasa Cebu ako, siya naman ay nasa Batangas. And, syempre, kapag ligawan pa lang at saka pag boyfriend, girlfriend pa lang, medyo mga sweet pa kayo noon, hindi pa kayo masyadong nag-anticipate kayo, nag-aayos ng kasal, ng details ng kasal, medyo excited. Pero, meron kaming mga, naalala ko yung isa sa mga consequence kapag malayo si husband, nandiyan si Mrs., kasama yung mga anak, ay she parang in-stretch niya yung kanyang kakayahan dahil tatay at nanay siya. Ay, opo. Okay? That's the consequence kasi ng nanay ko. Diba ako ay anak ko. Hindi siya madali. Alam niyo yung isang consequence din, umalis ang tatay ko, bumagyo. Yung bubong namin, nadala ng bagyo. Lalo mo umakit sa bubong, yung dalawang kapatid nakahawak sa hagdan, so ako yung nakabitin doon sa kami yung gumagawa. Yung na dapat gagawin ng tatay. Dapat ang gagawa nun ni tatay. Yes, oo, ang hirap doon. Parang tinatamaan ako doon, ha? Yung mga gawain na magpupukpok. Alam niyo, nakawala yung aso ko. Bago yung sira, paano ko gagawin? Dadali ko aso sa aso sa trabaho ko. Bago yung mga hindi rin marunong. Grabe, hindi siya. Yung trabaho ng iyong asawa, ikaw yung... Ikaw yung trabaho ng lalaki, tinrabaho na rin ng asawa. Yes, tatay na, nanay na. Nanay na, tatay pa. Kaya, inatay. So pagdidisiplina, ganun din. Yes. Dahil ikaw yung present, yung absent ay ang usual ng usapan doon. Bahala ka na dyan, ikaw naman ang nandiyan dyan. At bago, ganito pa yung consequence, pag umuwi, bago nakita niya. Bakit ganito? Pag yung ugali, siguro hindi mo yung tinuturuan, bakit hindi gayaan? Tapos magot-sagot. Naman, naku po. Hindi naman ito directed kay Rico lang. Wala. Ganun, di ba? Yung Generally, yes, generally. Sinisisi yung asawa kasi ikaw nga lagi ang kasama. Which is hindi nila alam na yung mga babae, yung gagawin namin. I can relate. Kung halimbawa ay kailangan namin asawa, wala, gagawa ka na ng desisyon on the spot. I can relate kasi ganyan nga yung ang ginagawa, ang nangyayari nga talaga noon is the wife, the OFW wife, naiiwan sa kanya yung malaking burden para gumawa ng mga malalaking desisyon na dapat kasama si husband. Pero dahil wala nga si husband, iyon ang nagiging consequence. Yes. Na medyo parang, pakiramdam? Parang bigat. Mabigat po talaga siya. At ang masakit nito, yung consequence na sisisihin ka. Kapag may nagkamali. Kapag may nagkamali. At nawawala yung consequence na sa halip na i-appreciate ka. Alam mo, parang ganun. Ako lang. Parang feeling mo, siya lang ang magaling. Dahil pinapadalhan ka ng pera at parang tingin sa'yo, parang wala kang ginagawa. Ikaw na nga nandiyan sa bahay, hindi mo pa maalagaan yung mga anak. Di ba? Di parang hindi yung madali sa mga OFW wife. Yeah. Ayun. Na wala. Hindi talaga siya okay. Siguro, isa sa another consequence is that, sabi mo kanina, nabanggit mo na kanina yung communication tends to be very short lang. Yes. Tapos, parang feeling ko nga, sabi ko, mas matagal pa yung pinag-stay niya abroad o sa laot dahil malayo siya. Kesa dun sa panahon kayo ay magkasama. Napakahirap nun ha. Paano yun? Ako, natulala yung aking partner. Hindi nga siya padali. Dahil sa panahon na may sakit at bago ikaw ay masama din ang pakiramdam. Sa mahihingi ng tulog, bago hindi ka naman pwede. Kanino ka lalambing, no? So, bago, ang bahay pa po namin dati,
Ay, si Janin pong bahay namin, malayo. Hindi ako katabi ng aking bena, hindi rin ako katabi ng aking magulang. Kaya, pag po nilalagnat ang anak ko na nag-38 degrees, hindi ko yung sinasabi sa asawa ko. Ako lang solo yun. Dahil Baka mas mataranta pa siya sa akin. ayan. So, merong mga nililista tayo. Unang mga binabanggit natin mga consequence ng long distance relationship is Guinness. Yung selos, pagsiselos, Matindi yan sa mga asawa ng OFW po. anxiety, ayun na nga, sabi nga, dahil nga mas matagal pa yung nasa laot, lack of intimacy. Yes. Tapos, siyempre, lumalabas din yung mga insecurity. Biruin mo, kung nga naman lahat ang gumagawa, tapos siya yung dapat gagawa, mahirap yun, ha? Medyo, I can relate to that. Dahil nung bumalik ako, sabi ko nga, yung asawa ko, kilala yung mga anak ko, kasama siya palagi. Ako, hindi ako kasama, hindi ako kilala. Nako, yan yung medyo tapos may mga expectation na hindi nami-meet. Pagka hindi nami-meet, ano nangyayari? Bungguan. Kaya nakakalungkot lang po. Pero kaya naman po. Ayan. Gusto nating i-end to na Masaya. mga realidad po itong aming dinidiscuss sa inyo. Dahil kung kayo ay matagal ng OFW, naranasan nyo na rin po ito. At kung kayo naman ay nag-iisip pa lang, nagbabalak pa lang, pakaisipin nyo, ito yung pwedeng maging karanasan po ninyo kapag ka nag-LDR kayo. Kaya lang, let's go to the other side naman. Ano naman ang positive kapag ka LDR? Meron ba talagang positive? Or should we say na, kumbaga, para lang maibsan naman yung ating mga nararamdaman na negative. Ano naman yung mga positive yung pwede mong masabi? Meron ba positive ba yun? Gusto ko lang po idagdag dun sa consequence, yung ibig sabihin po ay, yung negative niya ay, di ba, nahirapan ka sa communication, na nagkaroon din ng, kumbaga, yung relationship dahil hindi kayo magkasama, laging may duda. Ayun, laging may duda po yan eh. Kasi parang hindi mapaniwalaan. Medyo, again ako, I can also relate bilang isang OFW, no? Patawarin ako ng Diyos dahil kung minsan, pagka nagtanong ako nga sa misis ko with regards to remittance, yes, parang hindi ko lang masabi, pero minsan may duda. Ayun, parang sa isip-isip ko noon talaga? May itatago niya kaya. Kasi parang sabi, tingin mo na, Jollibee na kayo na isang araw, Jollibee na naman. Ayun. Hindi McDonald's naman. Ayan. So, yun sa inyo, sa pera. Kasi ang asawa ko, dahil ang asawa ko ay nasa barko, ang sabi ko ito ng hiwalayan. At yung, kumbaga, sa mga babae, ako, yan. Yan yung mga duda. Pero ikaw yung nagdududa. Hindi ako pinagdududa. Nagdududahan sa ganda ko doon. Ay, parang ikaw. Pagka ikaw pero madating mo, next week na, di ba? Kung ayaw mo itong makita, ako na lang susunod sa'yo. Sabi nyo nga, artistic holding ako. Sabi nyo nga yan, sabi nyo muna yung date. Pwede ako nasa mundo sa'yo kung ayaw mo makita ito. Kapag mapanood mo itong episode na tingin ko, yari ka. Ayan, so yung sabihin po, ang isang kagandahan nito ng LDR, di mo siya makikita palagi. Kapag ayaw mo siya makikita, hindi mo siya makikita. Sabi, ang isang LDR, gawin mo gusto mo, yun, positive. Magagawa mo ang gusto mo kapag LDR relationship. Pero hindi siya tama. Parang sinasabi mo, ganun ha. Gawin ko gusto ko ha. Ayan. Sabi mo yan ha. Kaya yun po yung isang consequence. Kapag dumating po yung asawa nyo, bago sanay kang ikaw lagi nagdidesisyon. Sige, pero ito ha, at least meron tayong mga ibibigay. At least ito yung mga nakalap naman.
na pwede nating pagtuunan ng pansin na huwag naman yung puro negative. Yes. Isa sa mga process, independence. Bakit independence? Kasi natututo kang Tumayo. maging tumayo sa iyong sariling paa, maging matatag sa Yes. panahon na alam mo naman, kumbaga siguro naman nag-usap kayo na kailangan kong mag-abroad para matuluyan natin Yes. ang pamilya. So, yung mga naiiwan ay kapag ka may resolve sila, ay nagiging independent sila. In fact, More time for yourself. Hindi ko alam Oh, kung yun. tunay yan. More time sa akin, hindi yun tunay. hindi yun tunay. O, More sige. time. Ang ibig lang sabihin no, maaring pwede mong gamitin yung panahon mo as you want it. No, kung totoo. Kung totoo, pwede. So, ibig sabihin siguro nun, parang more time for yourself. Kung halimbawa ikaw ay career woman, mas nabibigay mo yung iyong time at nag-excel ka. Kasi nandoon yung time na wala nga siya eh. So, ibig sabihin, mas mabilis ang decision mo. Pero Pwede rin, pinapaalam pwede mo naman yun, di ba? Oh, pwede rin. Now, tapos, doon mo rin mapapatunayan Papatunayan. kung talagang mahal nyo talaga yung isa't isa na kahit malayo kayo, Yes, oo. ay talagang meron kayo o panatag kayo sa isa't isa na hihintayin mo po o hihintayin mo yung kasama mo siya ay makabalik. O kaya naman ay nagbibigay ito ng daan para malaman kung kaya mong hintayin siya ano man tagal niya doon sa ibang bansa. Naalala ko noon dahil isa yun sa mga kumbaga pangamba. May mga Baka pagdating ay wala na. hindi actually pangamba yun ng aking misis eh. Dahil kay lalaki, Kasi ano? ako lalaki, tapos nasa Saudi pa ako. Baka meron man na. Sabihin mo, Lord, maraming babae dyan. Baka ikaw sabi ko, oo nga, marami nga babae dito. Hindi naman namin nakikita. Sa akin mga asawa. Kasi nakatakip sila. Nakikita mo lang, tapos hindi mo pa pwedeng tingnan sa mata. Di ba? Sa akin naman, baka naman, bawat port, di ba? Every report. Yes, oo. Sa barko, ang mga babae, siya na yung inaalok, binibigay sa kanila. So yun naman. Yun, hindi ko naranasan yun. Kasi, ewan ko. Kasi, kumbaga sa amin naman talagang trabaho lang. Yan, pwede mong interview si Rico, gano'n niya na napagtagumpayan yun. Yung babae inaalok na. Rico, papayag ka ba na ma-interview dito? Para may sagot dun sa sinasagot ng iyong asawa. Anyway, ito lang, katotohanan lang ating pinipikas dito. Emotional intimacy. Well, pag sinabing emotional intimacy, ibig sabihin alam mo, may kaunting yan. Kung mag-asawa kayo, the emotional intimacy, meron kaunting build-up yan. May excitement yan. Kung, halimbawa, mahal ko yung isa't isa, parang, syempre, namimiss nyo yung isa't isa, and somehow meron kang anticipation pag-uwi ko. Nung makikita ko na siya uli, makuha na ng kanyang kamay, mayayakap ko na siya, mahahalikan ko na siya. And those were the things na ini-expect ng mag-asawa na kapag may effect yun in terms of yung pagiging sabik nyo sa isa. Yes, tama ka dyan, partner. Kasi, pag ito yung ibig sabihin nagkaroon ng LDR, doon mo na yung nalalaman ang value ng bawat oras na magkasama kayo. Na hindi mo dapat sasayangin na kapag siya'y umuwi, ay hindi mo gagawin yung dapat na ginagawa mo as wife and husband. Ngayon, kung kayo naman talaga ay maayos ang relasyon, pag umuwi ka, yun naman talaga. Sa akin, every time na umuwi ako talagang sinakto ko na may enjoy naming lahat. Nako, sabi ko. Talagang, kumbaga, dinalyo ko siya in such a way na kung aalis man ako, mabavalue o maaalala ng aking anak, pamilya, yung pagbakasyon.
ako, may lungkot ako dyan. Kasi nung time namin ng journey ng aming marriage, hindi niya alam yun. Lagi nang pag-uwi, nasa basketbulan. Okay, umbaga. Sorry ko ha. So, kaya, pero ang nakakatuwa po, nakita po ng asawa ko na hindi pala dapat yun. Nababalyo na ngayon niya. Pero noon, grabe, ilang araw na lang dito, bago nasa basketbulan pa. Bago nandun pa sa kanyang mga magulang, wala sa kapit. Kaya yun, grabe yun. Ikaw talaga, Forex. Pero yun ay yung po yung pagmahal niyo ang isa't isa. Sabi nga, pinaglalaban yun. Ayan. So, pinaglaban mo? Yes, Ayan pa man maganda. Pinaglaban po na. Kaya po, ngayon nga, kung hindi po ay wala na kami, ano? Anyway, kaya natin ito, no? And somehow, kung ikaw naman ay isang matatag na mananampalataya sa Diyos, there is something in that allows you to be stronger. Yes. Diba? To be wiser sa inyong pakikitungo, relasyon sa iyong o yung pagtaguyod ng inyong relasyon bilang isang pamilya, bilang isang mag-asawa. And that's why kami po dito sa programang Gabay ng Pilipinong Manggagawa, hindi nga po biro ang makawalay o magtrabaho abroad dahil mapapawalay nga kayo sa inyong pamilya, sa inyong asawa. And it will entail costs, no? Apektuhan ng relasyon, ang komunikasyon, ang pagkakaroon ng intimacy with each other. Pero gayon pa man, dahil ito yung realidad ng ating dito sa ating bansang Pilipinas, pwede namang mabigyan ng mga solusyon yung mga pamilya. Katulad ng communication. At ang isa pang partner, tawag. Ay sa mga partner, pinakamahalaga, una kapag may takot sa Diyos. May Ang takot iyo, kayong sa mag-asawa. Kasi iniisip nyo at binabalikan nyo lagi na una, ang nagmahal sa inyo ang Diyos. Mm-hmm. At ang inyong, ang nasa gitna ng inyong relasyon ay ang Diyos. Kapag iyon, ina-accept nyo ang kakulangan at kahinaan ng bawat isa. At anuman ang pagkukulang, hindi ka tumitingin partner doon sa kahinaan. Kundi pinupunan mo kung anong kulang sa kanya, iniintindi mo siya. At sabi nga nila, may forever ba? May forever kapag kayo parehong lumalaban. May forever. Alam mo kung bakit? Kasi nga, one of the things na kinatatakutan ng ating mga OFWs, magbabago pa ba? Halimbawa, may problema. Magbabago pa ba ito? O magkakaroon pa ba kami ng intimacy? Or, kumbaga, yung trato sa akin ng ano ko, magbabago pa ba? Paano ko siya ma-win back na pitiwala niya ako, magkwento siya sa akin, o kikilalanin niya ako. Lahat ng mga yan. May pag-asa po. May pag-asa yan. Kasi isi-share ko itong sinasabi sa salita ng Diyos sa Isaiah chapter 30, verse 19. People of Zion who live in Jerusalem, you will weep no more. How gracious He will be when you cry for help. As soon as He hears, He will answer you. Na yan. Ang ganda niyan. Sa Tagalog, basahin mo. Sabi dito sa Isaiah 30 verse 19, mga taga-Jerusalem, hindi na kayo mananagoy kailanman. Si Yahweh ay mahabagin, kayo diringin niya kapag kayo tumawag sa Kanya. Tama yan, partner. Ako, yung patotoo ko talaga, na hindi talaga madali po yung aming LDR relationship from courtship to marriage po namin. But ang Lord po ay talaga'y tunay. At po ay nagpapasalamat sa aking asawa na dininig ako ng Diyos. Sabi po niya, buti na kapag-tiis ka sa akin. Buti na kayanan mo na ako ipagtiyagaan at maintindihan at mahalin. Kasi kung hindi, wala na tayo. Sa kaya po, ang LDR po ay posible kapag ang Diyos po ang ating pinagtitiwalaan. Kapag Diyos ang ating hinihinga ng tulong, tutugot po siya. At gusto ko lang bigyan ng pansin na kapag ka tumawag ka sa Diyos, diringgin ka. Yan, amen po. Diringgin ka ng Diyos. Ang kailangan mo lang talaga isang matibay, maayos, malalim na relasyon, pananampalataya sa Diyos na nagbibigay kalakasan
nagbibigay katinuan, nagbibigay ng kapayapaan na kahit malayo sa isa't isa, ay magiging matapat, magiging maayos ang pamilya, magiging maayos ang relasyon. Iyan po, nangyayari yan ang bunga kung kapag kayo ay tumawag sa Diyos. At kailangan naman po ay tatawag naman po kayo sa Diyos kung kayo ay merong malalim na pananampalataya sa Kanya, di ba? Kanya nga po dito sa gabay ng Filipinong Manggagawa, amin palaging pinapaalala sa inyo. Kayo po ay magkaroon ng matatag, maayos, makabuluhang relasyon sa ating Panginoong Hesus na siyang ibinigay ng ating Diyos Ama upang maging the greatest sacrifice for all our sins, to pay for the penalty of our sins, to give us eternal life, and so that we can experience joy in our relationship with God first, and with our spouses, and with our families and husbands. Kaya nga po itong LDR na pinag-uusapan natin, bagamat ito po yung nangyayari, bagamat kakaroon ng problema, pero posible po mag-survive. Yes. Kung ang Panginoon, ang ating sentro. Ating pamilya. Kaya nga po, inaanyayahan ko kayo, samahan niyo ako sa maikling panalangin bago tayo magtapos, para po ating pong ilapit sa Diyos na yung ating pagiging LDR at kung paano tayo magsusunod. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po dun sa aming topic na patungkol sa long distance relationships. At alam niyo po, na sa aming mga nakikinig at mga nanonood na mga kasamahang mga OFWs, saan man sila naroon, maaring nakararanas sila ng distraction, ng frustration, at maaring panlalamig sa kanilang relasyon sa bawat isa. Lord, amin po silang ipinapanalangin. Huwag mo pong hayaan na ang mga mag-asawa ay masira ang kanilang relasyon sa isa't isa. Ang mga ama at kanilang anak, ang ina at sa kanilang mga anak ay mapalalayo pa ang kanilang puso sa isa't isa. Dahil lamang na nasa malayo sila, hindi sila nakakaintindihan. Panginoon, ang dalangin po na inyo po silang katagpuin sa mga panahon sila po ay nalulungkot, sa mga panahon sila po ay merong misunderstanding, sa mga panahon na sila po ay nagkakaaway. Lord, ayusin mo po sila. Magkaroon sila ng kapakumbabaan na intindihin ang sitwasyon ng bawat isa, whether ang OFW o yung anak o yung asawang naiwan. Dalangin po namin, ang tanging dalangin namin, ang bawat isa sa kanila, isuko nila ang kanilang buhay sa inyo. Magkaroon ng malalim na pananampalataya na ang Panginoong Hesus ay sa krus para sa aming pong mga kasalanan ay siyang maggagabay sa kanila, magbibigay ng makabuluhang relasyon. At dalangin ko po, Panginoon, bawat isa po sa kanila na nakikinig po sa amin, isuko mo ang iyong buhay. Sabihin mo, Panginoong Hesus, kailangan. Salamat dahil mag-expose sa amin. Isinusuko ko ngayon ng aking buhay, ang buhay ng aming mag-asawa, na aming pong pamilya. At tinatanggap po namin kayo bilang Panginoon. Gawin mo po, Panginoon, kami, mga tao na namumuhay ayon sa inyong kalooban. Mula sa araw na ito, kami po ay gamitin nyo at maging kaaya-aya ang lahat ng aming mga relasyon, kulang, tatay, sa aming mga asawa. Lord, patnubayan niyo. Ito po ang aming samod dalangin. Amen. At amen. Ako, meron tayong babasahing yan. Ito ay suggestion. Ilista ang mga pinagbabayaran para updated si OFW. At di rin ma-offend si spouse. Dahil nagtatanong lang naman si OFW na not really suspected. Pressures are present at both sides. Mukhang ikaw ang pinagsasabihan niyan. Ako po, normal kong yan ginagawa. May listahan kami. Meron pa isa, Kahit hindi po hinihingi sa akin. So ito, announcement. Pa-announce and support po
ang aming incoming Valentine's presentation. Mark your calendars for a night filled with love and connection. Join us on February 25, 2024 from 4 p.m. to 6 p.m. for Pag-ibig Night, Languages of Love at Ka-Okmi, San Roque, Naik, Cavite. Celebrate the beauty of love together. Yan. Galing po yan kay Mary Grace. Okay? Wala na po. Yan. Okay po, isa rin pong announcement, Love Revolution sa UB Batangas for senior high for 4,000. Ito po ay gaganapin po doon po sa gym nila. Kaya shout out po sa mga taga UEDC sa pagmumuna po ng ating pastor Boy Gerson po. So, salamat po, nandiyan po kami. Kami po sa February 16 po yan, 8 to 4 p.m. Ayan. Ayan. At kung kinakailangan nyo pong mag-email sa amin, ang email po namin, gfmpro@gmail. Kung meron namang mga paralegal counseling at assistance, ito po yung mga number na aming pong is-share. Kanina pa po yan na nag-i-scroll. One person suggested, baka naman pwedeng hindi na i-scroll yan. I-post na lang daw po. Sige po, gagawin po namin. Susundin namin yung inyong suggestion para mas madali kayong mag-connect. Pwede rin kayo pumunta sa aming Facebook page ng Global Filipino Movement Official. Ay, ilan na ba ang ating followers, partner? Nako, ang nakalagay dyan, 8,200. Pero Yes. 8,300 na yan. Okay, so salamat sa ating mga followers at sa inyo po dyan na ating mga church partner. Pwede po ba kami makisundo sa iyo dahil araw ng buwan ng pag-ibig? I-like nyo naman. I-like po ninyo at lagyan po nyo ng heart. I-share din po nyo kung mahal po ninyo ang ating mga kapwa RFW at kanila po. Ito po ang aming mga services, school services. Pwede po kayo mag-online appointment dito, e-registration, waiting documents online, submission of documents for direct hires, photocopy, paralegal services at females. Mondays to Friday po yan. Magmula po 7 to 4 p.m. Ang free meal po namin, 11 a.m. hanggang 1 p.m. At baka yung iba gusto nila mag-sponsor po ng free meals na yan. Kaya Oh, open po kami. Open kami Ayan. for sponsorship. Yes. At kahit po yung mga IRA at mga aming symposium, kung gusto nyo po marami po tayong matulungan, pwede po kayong magbigay. Oo. At merong, nag-hello ang aking misis. Sabi niya, hello there. Ayan. Hello, Ate Angie. Hello there. Hello there. Happy See you birthday po. later. Ayan. Alligator. O yan, kung pupuntahan niyo po kami, nandiyan po kami sa 10th floor, State Center Building 2, Ortigas Avenue, Mandaluyong City, right beside BMW office. Yan po ay 6 steps na mabilis ang lakad. 60. Sa akin po 6 steps. Medyo I want 60 pala yun. 6 minutes po wala. Ibig sabihin ko. Ayan. Ang lalaki naman ang habang mo. 6 minutes po yan. Kaya po, aming mga kababayani, at inyo pong tatandaan, kapag ang Diyos po ang sentro ng ating pamilya, may forever po. At lagi po tayong magtiwala sa Diyos at tumawag sa Kanya at sigurado po tayo. Okay, sabay na tayo dun sa ating palaging sinasabi bago umuwi. No? Ayan. Sabay tayo. 1, 2, 3, go. Kababayani, Tandaan mong lagi, mahal ka ng Diyos. Bye! Everyone. GFM kasama ka, palaging masaya. Ano man ang problema, matutulungan ka ng GFM, 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 GFM. Gabay
sisigla at may direksyon na dahil sa GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag kipakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. OFW na naglilingkod sa ating bayan, sila ay susi sa ating kaunlaran. Hirap at dusang pinagdadaanan, matagumpay na nilalampasan. Kaya ating parangalan ang ating kabayan sa ginawa niya kabayanihan. GFM, Nagpapasalamat ako po at nagpapasalamat po kami. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. GFM, 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 GFM. GFM, gabay ng Pilipinong manggagawa abroad.